is Yom Kippur dito sa Holy Land, Israel. Ito yung pinaka last day sa kanilang celebration sa New Year's Eve, yung tinatawag nilang Rosh Hashanah. Usually, ang mga Israeli pag last day sa kanilang celebration is fasting po sila, including me. Mag-prepare tayo ng beetroot salad, isa sa mga pinakain ng mga Israeli after sa kanilang fasting. So, ito din yung araw na makapaglakad tayo sa gitna ng kalsada. Ayan po ang traffic light. So, pwede tayong makapaglakad sa gitna ng kalsada kasi wala talagang sasakyan. Kita nyo lang is mga bata na nagbabiking. Ayan. Sa mga bata, free sila nagstay sa gitna ng kalsada. Mga tindahan is sarado. Ayan, mga tao naglalakad sa gitna ng kalsada. Ang makikita nyo lang is bicycle. Guys, kung magbili kayo ng beetroot, ganitong laki kasi pag sobrang laki naman is matagal maluto sa oven. So, ganito. Kalaki, okay na to. Tapos, pisil-pisilin nyo pag malambot siya, hindi na siya fresh. Pag matigas, yun yung bilihin nyo kasi fresh pa yun. Okay guys, ito na yung mga nabili natin beetroot kanina. Pag bilhin nyo ng beetroot, pisil-pisilin nyo siya. Kung matigas, yun yung ang bilhin mo. Pag pisil nyo is malambot, meaning luma na yun. Kung meron kayong ganito na yung para pang oven talaga, itoan, glass, so mas maigi. Ang na natin gawin is hugasan ang ating beetroot, hugasan ang maigi. Kailangan basta yung balat niya. Malinis din pag hugasan. So yung nabili natin, merong small, merong medium. Pero piliin nyo yung medium guys kung meron. Kasi yung large is matagal maluto sa oven. So guys, ito na lahat ng beetroot natin. Kubalida mo siya. Lagyan natin ng rock salt dyan. Sa gilid-gilid guys. Dito. Dito. Lagyan na natin. Sa 200 degrees Celsius. Kung bago pa yung oven nyo, pwede ilagay lang siya sa 150 for 1/2 an hour. Guys, after 1 hour, check na natin ang ating beetroot sa oven. So, itong maliit, check natin. Matigas pa siya guys. Ito yung maliit, matigas pa din. So, after 30 minutes, tingnan na naman natin. After 2 hours, check na natin yung beetroot natin na nasa loob ng oven. So, 2 hours ko siya giluto kasi ito kasing oven ng alaga ko is may kalumaan na. Bago naman yung oven nyo, pwede nyo i-check every 30 minutes. Maximum siguro is nasa 1 hour and a half. Ganitong oras kasi ako naggaluto kasi pag-araw, itong alaga ko is ginasundan-sundan ko pa kasi madali siyang matumba, madali siyang mouth balance. So, nasa likod niya ako palagi. So, ganitong oras yung alaga ko guys is nakaupo sa upuan. Yan yung chance ng caregiver na magluto. So, ayan. Dito tayo sa malalaki mag-check. So, pag tusok nyo guys na hindi na siya, wala ng aberya, yung dire-diretso na ba yung so luto na siya. Ayan, luto na lahat. It's off na natin yung oven. Okay. Tapos, iyan na natin siya. Transfer na ng ibang lagayan. So guys, after 2 hours, ayan, luto ng ating beetroot. Yes! 2 hours ko siya giluto kasi yung oven ng aking alaga is medyo may kalumaan na. Hindi na siya masyadong mainit. Kung bago naman yung oven yung guys, check nyo lang every now and then, every 30 minutes at huwag yung i-overcook siya kasi yung katas ng beetroot is mawawala na yung lasa. Ito lahat. Transfer natin to sa ibang lalagyan at ilagay natin sa refrigerator. Kasi mas masarap siya pag malamig. Hindi ko na siya tinusok-tusok ng pa kasi yung katas umalabas. So, pwede nyo rin gamitan ng clip kung mag-transfer itong naiinitan kayo. Ayan, yung asin. Ang resulta ng asin niya is matigas.
So, huwag niyo munang lagyan ng water. Saka na lang lagyan ng water pag medyo malamig na siya kasi nabibiak tong lutuan. Tapos ito namang beetroot natin. Lalagay natin sa refrigerator ngayon at bukas natin gawing salad. Kasi itong beetroot guys, mas masarap siya pag malamig. Lagay natin sa ref, bukas ulit. Ito na yung beets na niluto natin kagabi sa oven. Balatan na natin at gawin na nating salad. Kung magbalat kayo nitong beetroot, balatan nyo ng maigi kasi may mga parts na sunog. Normal na yun sa beetroot guys kasi matagal siya sa oven. Balatan nyo ng maigi para walang balat na masali kasi sunog siya pait. So ito na yung lahat ng nabalatan natin at slice na natin guys. So it's up to you guys kung ano prefer nyo na hiwa, slice, na cutting. Sa akin square yung prefer ko kasi ano lang siya sa tinuro. Ganyan. Malambot na siya kahit walang ipin yung alaga. Walang ipin yung kakain. Is okay lang kasi malambot siya. So, ito na yung lahat na nahiwa natin na beet. Square siya na pagkahiwa na tamtaman lang yung size. So, square. Ganyan. Ganyan lang siya guys. Ang sauce nito guys, olive oil, mustard, lemon, onion, and garlic. Sa bawang, kung meron kayong machine na ganito, pero pag wala, pwede siya hiwain na lang ng maliliit. Lemon natin. Sali na siya. Kasi yung olive oil. Dalawang kutsara nilagay ko. Kasi madami-dami hiniwa natin. Yung sibuyas guys, kalahati lang. Yung huwag nyo lang ganyan kasi. Itapang kasi ang sibuyas. Kung madami, mas nangingibabaw yung lasa sa sibuyas kaysa ating beetroot. Mustard. Lagay nyo kasi yung lemon is sour na siya. Ready to serve. Kipor. One day live. Yom Kippur. No traffic. Free to walk. Only ambulance and the military sometimes. Yom Kippur. Oh, we have light. Yan. Light. Light. Dasi. Hmm? Ah, the light. Ganda tingnan.